Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga messages and energies ninyo surrounding this week. First card ninyo is your current energy, which is the Two of Wands. What to embrace ni Taurus, we have 8 of Wands. Napakaganda. Ano dapat ninyong iwasan? We have the 8 of Pentacles. Wow. So, may synchronicity agad tayo. We have 2 8s. And High Priestess, ito yung accomplishment ninyo sa ngayon. Ano ang mga blessings and opportunities na maaaring ma-encounter ninyo sa ngayon? We have the Emperor. Wow. Ganda. So, anong obstacle? We have the Judgment. Ayan. And anong advice sa inyo ng Spirit this week? We have the 5 of Cups. Ayan. So, Taurus, yung theme ninyo sa ngayon is the Hermit. Ayan. So, maybe you are seeking for clarity, seeking for enlightenment, or pwede rin na meron kang desisyon na kailangan gawin sa ngayon but you can't make a decision yet because baka naguguluhan ka. Kaya gusto mong mag-isip, no? Gusto mong mag-isip muna, gusto mong magpahinga muna at makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni. So it's about time na for you to spend time by yourself, you know, mag-solitude ka, put yourself into stillness, ikaw lang, wag ka munang magsama ng kahit sino man, wala munang kausap, wala munang gadget, so that you can tune into yourself, you can tap into your soul, diba? Examine yourself. Ano yung mga priorities, ano yung dapat na pagtuunan mo ng pansin, diba? Ano yung mga bagay na dapat na unahin mo at this time, diba? Yung ganon. So, yung current energy ninyo is 2 of Wands, which is decision making talaga. So, 2s signifies decisions. So, maaaring meron talaga yung kinakaharap dito na desisyon. At maaaring related yan sa mga pinaplano ninyong gawin. Maaaring meron kayong project na gustong simulan. At maaaring it's a matter of prioritizing things, Taurus, na iniisip ninyo rito, or baka yun ang kinakagulo ng isip ninyo. Si 2 of Wands din kasi, there is this is planning stage, this is a strategizing stage. So kung ano man yung iniisip ninyo, ano man ang idea ninyo, so maaaring ngayon pinagpaplanuhan ninyo yan. At maaaring there are different opportunities and possibilities na nandiyan na rin, na nakikita ninyo that you want to consider. Kaya maaaring yon ang ikinalilito din ninyo. Kasi baka yung plano ninyo is not aligned, no? Or yung mga ano ninyo siguro, yung mga opportunities na to are not aligned siguro doon sa inyong mga pinaplano. Kaya parang nalilito siguro kayo sa ngayon. Ano yung uunahin ninyo? Diba? Yung mga opportunities na dumadating, you're gonna take advantage of them, or yung plano mo. Diba? Or yung mga plano mo mismo, yung mga ideas mismo ninyo, no? So, baka yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan. Travel also is imminent dito for some of you, Taurus. Baka kayo ay magta-travel. Baka yung travel na to, pinag-iisipan nyo din kung saan kayo pupunta. 'Di ba? Or anin yung uunahin mo. Baka marami kang plano na gustong puntahan. You know? Regardless kung for anong reason. But yeah, maaring iniisip mo din. Alin kaya dito? Saang lugar kaya ako pupunta muna? Yung ganon. So, yung dapat mong akapin sa ngayon, what do you need to embrace is the 8 of Wands, which is fast-moving energy. You know, mabilis ang takbo ng mga bagay-bagay ng sitwasyon ninyo sa ngayon with the 8 of Wands. This is
This is travel energy as well, kaya most likely talagang siguro meron kayo iniisip na pagbabiyahe. Maaaring impromptu yung magiging travel ninyo, or po pwede rin na ito yung pinaplano ninyo, you know. Possible din na mayroong mga good news, no? May mga magagandang balita na dadating, may good news coming in, may mga wonderful opportunities coming in dito. Kaya siguro baka talaga may kalituhan na po pwedeng maganap, kasi nga baka hindi lang iisa, hindi lang dadalawa yung dadating na oportunidad dito, kaya medyo may confusion na pwedeng i-cause ito sa inyo. So you need to be open-minded, no? Open-minded kayo, at importante talaga na alam mo kung ano yung mga priorities mo sa ngayon, 'di ba? Para alam mo kung ano rin ang mga opportunities na ite-take advantage mo. Ano yung mga uunahin mo, 'di ba? So, the Eight of Pentacles is also, ito naman yung dapat ninyong iwasan sa ngayon. Eight of Pentacles could be about work, 'di ba? This is about pag-aaral. This is about mastering your craft, you know. So, ang dapat ninyong iwasan dito, baka ma-overly focus naman kayo sa trabaho, 'di ba? Kung ano man yung ginagawa ninyo sa ngayon, baka hindi na din kayo magkaroon ng pagkakataon na ma-divide din ang oras ninyo, 'di ba? At mahati-hati ninyo ng maayos ang oras ninyo, which is important na mabalanse ang lahat, hindi ba? Kaya dapat hindi lang trabaho talaga yung pinagkakaabalahan, 'di ba? But you should also give time to other areas of life para mabalanse lang ang lahat. Kasi baka ang iba sa inyo tutok na tutok din sa trainings ninyo, sa pag-aaral ninyo, or baka tutok na tutok kayo sa trabaho mismo, no? To the extent na baka overtime kayo ng overtime, 'di ba? At wala na kayong time para sa sarili ninyo. Wala na kayong time para mag-rejuvenate at mag-recharge, 'di ba? So, 'yun ang dapat din ninyo na iwasan diyan. Ano yung accomplishment ninyo sa ngayon? We have the High Priestess. Ayan. So, siguro finally, 'di ba? Magkakaroon kayo ng oras ngayon para makapagnilay-nilay kayo. So, maaari na talagang one day, maiisip ninyo na teka lang, parang napapagod na ako, parang mas kailangan ko muna ngayon na magpahinga, 'di ba? At sa pagpapahinga mo 'yan, no? Dito mo maririnig lahat, no? Dito mo ma-access yung inyong intuition. Dito mo maririnig kung ano ang gusto ng divine universe na malaman mo, na gawin mo, yung ganon, no? So, this is a reminder din para sa inyo, no, na lagi kahit anumang ang ginagawa ninyo, ano man ang mga focus ninyo sa buhay, always tune into your intuition, kasi gagabayan ka nito sa tama. I-approve ka kung tama yung path na dinadaanan mo, or if not, no, you will be directed to a different path, 'di ba? Kaya importante na lagi tayo nakikinig sa ating intuition, because it will always guide us towards the right direction sa buhay. Ano yung blessings and opportunities, no, na maaring dumating sa buhay ninyo at this time? We have the Emperor. So finally, maaaring maayos mo din ang lahat. Maaaring mabalanse mo din ang lahat, 'di ba? Mamamanage mo ng maayos, no, ang mga bagay-bagay sa buhay mo, mga aktibidad mo sa buhay mo, mga priorities mo. So siguro ma-figure out mo din ang lahat ng 'yan. Kaya si Emperor kasi, this is about organization, this is about stability, 'di ba? Yung talagang merong pag-aayos na gagawin kayo rito. Talagang magkakaroon kayo rito ng pagkakataon na mailagay sa tamang kalagyan ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Pagdating sa pera, sa inyong trabaho, career, pagdating sa inyong relationship, yung ganon, pamilya. So, this is good, no? Na magkakaroon kayo rito ng so much time for you that you can focus as well on various areas of life. So, which is good. Judgment naman, ito yung pwedeng maaaring maging challenge ninyo sa ngayon, which is
yung pagdedesisyon. No, mayroong decision making talaga na kailangan kayong harapin, pero maaring yun ang magiging challenge talaga ninyo. Kaya nga, kasi baka mahihirapan kayo na mag-isip kung ano yung decision na gagawin ninyo rito, kasi maaaring may mga tao kasi, 'di ba, Taurus, na parang pag may decision na gagawin, iniiwasan, 'di ba? Iniiwasan ang iniiwasan. There are people that are trying to avoid making decisions kasi they can't, parang walang lakas ng loob, 'di ba? So maaring may ganun na factor ang iba sa inyo rito, nahihirapan kayong magdesisyon, and that could be a challenge for you. Pero since we have High Priestess and Hermit energy, makakatulong sa inyo if you are going to step back muna kung ano man yung mga ikinakagulo ng isip mo, ikinakatakot mo, at mag-isip ka, no? Mag-meditate ka. Napakagandang ano 'yan, pamamaraan para maibalik mo sa sentro ang sarili mo. And with that, mas matatanggal mo na yung mga mind chatter, matatanggal mo yung mga negativity, 'di ba? Kaya subukan ninyo 'yon, no? It will really clear your mind. Yung advice sa inyo ng Spirit is 5 of Cups, diba? 5 of Cups is about sadness. This is about dwelling on the negativity. No, negative thoughts, negative feelings ang iba sa inyo. Pero yung advice sa inyo rito ng Spirit is to not dwell on that anymore. Kasi tignan mo, 'di ba? Meron mga blessing na meron kang mga blessings na binigay ang universe, pero hindi mo napapansin. Tignan mo, nakatalikod kayo, no, ng kaibigan mo or kung sino man mahal mo sa buhay, siguro 'yan, no? Dinadamayan ka sa inyong kalungkutan, sa iyong kalituhan, sa iyong sitwasyon ngayon kasi maaaring low vibe talaga kayo, Taurus. So meron kang karamay, pero tignan mo, kayong dalawa nakatalikod kayo sa blessing na meron ka. Kasi maaring ito pa rin, no, yung ikinalulungkot mo. 'Di ba? Dito ka pa rin, ito pa rin pinag-uusapan ninyo, ito pa rin yung nasa isip mo, 'di ba? Pero itong nagliliwanag na biyaya na pinadala sa iyo ng universe, hindi mo napapansin. So the advice for you dito, if this message resonates with you, do not dwell on sadness anymore. Kasi hindi na, kung merong man nawala sa inyo, katulad ng dinidepict ng mga nakatumbang cups dito, kung ano man yung nawala sa iyo, ibig sabihin, hindi na yan para sa iyo or hindi yan para sa iyo at all. Diba? Kaya hindi mo na yan may babalik, hindi mo na yan malalagyan pa ng laman na kung ano ang dating laman yan, hindi mo na siya maibabalik dyan sa cup kasi nga, hindi yan para sa'yo. At ano ang meron ka, ito yung hindi mo napapansin. So, focus on this instead. No? Instead of still dwelling on what you don't have, what you have lost, dito ka na sa kung ano ang meron ka. Diba? Kasi ito, nandito na. Ito, diba, wala na, it's gone. It's gone. Kaya, wag na natin pag-aksayahan ng panahon yan. Focus ka dito. Ito yung pagyamanin mo. Ito yung i-enjoy mo. Kasi kapag nakita mo siya, kung ano mga blessings na meron ka, baka mas ikakatawa mo pa ito. Diba? Kesa doon sa mga ine-expect mo na sana, diba, dumating sa'yo, yung pinaghihinayangan mo. Diba? So, give this a try. Diba? Na mag-focus kayo sa kung ano ang meron kayo rather than spending your time, 'di ba, sa pag-iyak, sa paghihinayang doon sa mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. Okay? So tingnan natin kung ano yung inyong final message. We have Garnet, ignite your passion. Ayan, ignite your passion. At ito yung tignan mo. Ito yung mga blessings na meron ka. Ito yung pagtuunan mo ng pansin ngayon. Gisingin mo yung passion mo. Gisingin mo yung sarili mo. Okay? At mag-focus ka sa inyong passion. Kasi you never know. Baka yung opportunity na meron ka, rito yung blessing na meron ka, who knows? Ito din, yung gigising din ng inyong passion talaga. Diba? So, maybe that is something exciting na pwede ninyong gawin na agad-agad. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.